natin ay ano about giving. Lahat po ba sa inyo ay ready na sa giving? Amen. So yun po, at talagang, alam niyo po, pag sinabing giving, maraming Kristiyano kahit nga unbeliever, talagang laging kabado, laging takot. At ito po yung laging nagiging minsan problema talaga. At ngayong araw po ito, gusto po ng Panginoon na masettle po natin, maayos natin pagdating sa giving, para hindi wala na tayong dahilan na para tamadin, kabahan, diba? Mag-alinlangan. Kasi hanggat hindi natin na ito naunawang mabuti, paano ba talaga yung giving? Ano ba yung giving? Ay hindi po talaga tayo magiging maayos sa pagbibigay, sa paglilingkod. Talaga may kulang pa rin, magkakaunang po sa ating puso. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ngayong araw to, hindi na po natin papatagalin, ano? Yung pong ating pag-uusapan sa oras na ito ay 2023, the light of the world, giving is serving. Yan. Sa 1 King po, o unang hari, chapter 17, verse 8 to 16. Sabi po dito, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na sa pintuan, siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? At aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot niya ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sa 13, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lagayan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lagayan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Sige, tayo po sandaling manalangin. Giving is serving. Ayan. So, napaka-ganda po niyan. Kung binabasa ko po yung topic niyan, na napakaganda. Kasi akala ko dati, ang paglilingkod, akala ko dati, kailangan full-time ka, kailangan lagi ka sa church, doon ka natitira. Then dati po nung ako yung bago pa lang. Amen po ba? Ganyan po ako dati. Baga hindi ko pa rin dati naunawaan. So, pero ngayon, pinapaunawa ng Panginoon na ang pagbibigay is part din ng paglilingkod. Amen po ba? Kapag nagbibigay po tayo, naglilingkod na po tayo sa Panginoon. Kaya lang maraming nga pong tao, sabihin nila, willing sila umaten, willing sila makinig, pero pag yan na po yung pinag-usapan talaga sa dulo ng Sunday celebration, marami na po ang takot. Kayo po ba minsan naranasan nyo na rin matakot pagdating sa giving? Amen? Okay, mukhang matatapang to mga to. Mukhang matatapang ng mga kapatid ko sa pananampalataya at talagang Hindi mo takot mahiya pag walang bibig. ayun. Diba sabi nga, umiihi daw, nawawala pagka yung giving na. Pero, yan. Ang mga taga-sukol, hindi po. Pag wala. Oh, kasi ano po talaga yan, ngayon po ay aayusin po natin yan, isisettle po natin sa oras na to, sa araw na to, yung giving na yan. Kasi nga po, laging problem po yan ng mga mananampalataya para pag naayos po natin sa oras na ito, sa papurihan ng Diyos, hindi na po natin magiging problem yan. Amen po ba? Amen! Amen. Kasi kita naman po natin, kung sa binasa po natin yung kwento ni yung kay Elias, saka yung balong, babae na may isang anak. Talagang that time po, mayroon pong taggutom. At saktong-sakto po, sa panahon po natin ngayon, magdi-December pa naman sabi nga magpapasko, talagang ranas po ng mga Kristiyano
ng mga tao yung kahirapan. Amen po ba? Ranas po yung sa kakulangan. Yung sabi nga, halos karamihan ng tao po nag-i-struggle talaga financially. Pero ang maganda rito ay pinapakita ng Panginoon na tayo ay mahalaga pa rin na makapaglingkod, sa Kanya lang magtiwala. Amen po ba? Amen. At yung sabi rito, pwede pa rin tayo makapagbigay kahit tayo ay nakakaranas ng struggle sa buhay. Naniniwala po ba kayo? Amen. Amen. Kaya sabi po dun sa una, para malaman po natin na yung giving is serving, sabi po dun, if you give your time. Sabi dun sa verse 11, basahin ko po, no? Aalis na nga ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Ayan. So, ayan po kung makikita po natin, ang paglilingkod po, sabi nga, yung giving ay isang paglilingkod. At hindi po tayo makakapaglingkod kung hindi po tayo nagbibigay. Amen po ba? Amen. Wala po tao naglingkod na hindi po nagbigay. Kahit nga po sa government. Walang mga tao nakaposisyon sa government na hindi nagbigay. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat po kayo binibigay po yan. At kahit po tayo mga Kristiyano, hindi po tayo exempted. Kapag tayo maglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo magbibigay. At para nga po maayos natin yung problema pagdating sa giving, alam niyo po, hindi naman po sinabing giving, pera agad. Salapi agad. Money agad. Pag sinabing giving, marami po yan. At yung nga po yung pag-uusapan natin dito ngayon, alam ko po, lagi nyo ito naririnig. Pero minsan, nababaliwala natin, nakakalimutan natin. Ngayon, atin po para matandaan po natin, muling ibinigay ng Panginoon. Sa gayon ay talagang matutunan natin at hindi na po tayo kabahan, matakot, mahiya, kundi maging giver na po tayo. Amen. Kaya nga po yung ating church ay life giver. Amen po ba? Amen. Ayan. So sabi po doon, if you give time. Alam niyo po, pag tayo nagbigay tayo ng panahon sa ating Panginoon sa paglilingkod natin, sa cell group, sa Sunday celebration, nagbibigay na po tayo sa Panginoon and that is part of your serving to God. Amen po ba? Kaya hindi na po tayo kakabahan na wala kasi akong pera, wala akong maibigay sa Panginoon. Pero huwag niyo po kakalimutan, meron po tayong time. Lahat po ba may time? Amen. Lahat po tayo rito, ang time po natin 24/7. Amen po ba? Amen. Lahat po tayo may 7 days at meron po tayong 24 hours per day. So wala po meron po ba sa inyo kinukulang? 23 hours lang ang natatanggap? No. Wala Pala ko meron. Punta tayo dun sa 24 oras. Ating record. Lahat po tayo pantay-pantay. Kaya meron po tayong pagkakataon, meron po tayong opportunity na pwede natin ibigay sa Panginoon talaga, yung maglingkod. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi alam niyo po, napakahalaga po ng time. Kasi ang time po kasi, ito yung magbibigay ng buhay sa tao. Paano kung magbibigay ng buhay? Kasi may time kang gawin yung mga bagay. Kapag tayo, naka-steady lang tayo, masasabi mo pa tayong buhay? No. Wala, di ba? Pero kung may time tayong gawin yung mga bagay, buhay talaga to, kumikilos. Amen po ba? Kapag yung cell member mo, nakita mo, kumikilos yan, may time yan, na umatin sa cell group. Kapag tayo, may time tayo mag-evangelism, mag-conduct ng cell group, mag-Sunday cell celebration, ibig sabihin, tayo, nagbibigay na tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Isa po sa pinakamahalaga talaga yung oras natin. Kasi alam nyo, minsan sabi nga, kahit nga sa school, sa company, mas madaling ibigay yung contribution. Di ba nagko-contribution minsan kahit sa church, sa school. Mas madaling. Pero pagdating sa time, ang daming ayaw rin. Totoo po ba? Minsan, kahit nga po minsan kami sa bahay, sabihin, may meeting si Faith, may pamakayan si Raven. Ikaw na lang. Sabihin niya, ikaw naman. Sabihin niya, ikaw na lang. Diba? Yung time. Kasi napaka-importante po niyan. Kapag tayo, yung oras po natin, hindi po natin ginamit ng tama, hindi po tayo mag-i-improve. Hindi po talaga tayo matututo. Ang nakakalungkot pa, nasasayang po yung oras natin. Pero tingnan niyo po yung ginawa ng balo. Ulitin ko po, nung time na yon, may crisis po. Sa gutom nun. Sabi nga kasi hindi umuulan. Sabi po dito, sabi doon sa 11,
kunin na po natin yung 10. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong at sinabi niya sa babae, maaari po bang makainom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niya sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Imagine, noong mga oras po na yun, noong araw na yun, yung babae busy. Busy po ba? Amen. Namumulot siya ng panggatong. Pero nung lumapit yung lingkod ng Diyos, si Elias, hindi na siya nagkatubili. Di ba? Agad-agad, sabi doon, nung pagkasabi ni Elias, nung nag-request siya ng tubig, makikiinom, ang sabi doon, aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Amen po ba? Minsan tayo, dumadaan tayo sa struggle, pagka may mga lalapit sa atin, parang tingin natin, parang abalahin lang ako nito, busy ako, unahin ko na yung dapat kong gawin. Amen po ba? Kaya napakahalaga po talaga yung time na ibibigay natin sa Panginoon. Alam nyo, tayo po pagpapalain ng Diyos, yung physical natin, yung financial natin, lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, kung may time tayo. Kung tayo, marunong tayo magbigay ng oras. Why? Kasi kapag ibibigay po tayo ng oras, pinapahalagahan po natin ng Diyos. Amen po ba? Kahit sa family, sino po rito may mga pamilya, taas nga po ang kamay? Ayan. Dapat po ang family, bigyan din natin ng oras. Nakakalungkot nga, maraming kabataan ngayon na ang oras nila talagang ginugugol nila doon sa mga bagay na hindi mahalaga. Maraming kabataan ngayon, ang lagi na sa isip, gumala. Gumala, 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 at gumala. Meron naman, hindi nga gumagala, pero nakasubsob naman sa technology o sa gadget. Diba? Ang umaga, ginagawang gabi. At ang gabi, ginagawang umaga. Okay sana kung call center yun, o kaya nurse or doctor, dumuduty ng gabi. Pero ang problema, hindi naman, nagsasayang lang ng oras kasi nag-games lang. Diba? Okay lang sana kung profitable sila doon sa games at nakakatulong sila sa pamilya. Kung hindi. Diba kasi may mga games na mga pag nagiging sports na kung saan sabi nga may mga premyo doon na pag nanalo ka pwede mo itulong sa pamilya. Paano kung wala? Kung lang, parang pangpalipas oras lang. Diba? Hindi yung nais ng Panginoon kasi ang nais ng Diyos, yung oras natin ibibigay natin sa Panginoon. Kaya tayo, huwag tayong mahiya kung sa mga oras na to, parang sabi natin, Lord, kasi kulang po ako Para po akong babaeng balo na struggle sa buhay. Struggle financially. Lord, wala po akong maibigay. Alam niyo po, ang sabi ni Lord, kung may time ka, meron ka nang naibibigay. Amen. Kasi kung makikita po natin dito, yung babae, sinabi nga po niya, di ba kanina, wala na siya. Wala siyang tinapay. Pero meron siyang unang naibigay. Kaya tayo, hindi po natin pwedeng idahilan, Lord, wala po ako, wala po ako. Meron tayong time. At yung time na yun, pwede po natin gamitin sa paglilingkod sa Panginoon para siya mabigyan ng kapurihan. At pwede rin po natin gamitin yung time na yon para tayo maghanap ng pagkakakitaan, magtrabaho, mag-business. Nasa gayon, pagpalain tayo ng Panginoon. Ayun po ba? Kaya hindi natin pwedeng idahilan na Lord, yung oras ko 7-11 lang yung oras ko. Hindi 24/7. Hindi pwede kasi pare-pareho tayo ng oras. Pare-pareho tayo may 24 hours per day. 7 araw. Amen po ba? Amen. Kaya kung mapapansin po natin doon, napakatindi po nung babae kasi tayo, kahit nga po ako, inaalala ko yung sarili ko, yung mga nakaraang taon, high school, elementary, siguro ng college. Kapag busy ako, at mahalaga yung ginagawa ko, ayaw ko nga kaya abalahin. Lalo pag busy ako, halimbawa, may ginagawa akong project sa school, tapos uutusan pa ako. Sabi ko, ba't ako utusan niyo? Ako may ginagawa, hindi na nga ako magtandaw gaga dito. Na-stress na nga ako dahil hindi ko matapos. Di ba may deadline? Di ba kahit tapos sa trabaho gano'n, di ba yung may ginagawa tayo, tapos minsan sa ating palalapit, ang dating sa atin, naabala tayo. Pero magpakikita po natin yung babaeng balo, hindi dating sa kanya ay abala. Amen po ba? Kaya sabi ko, dapat pala ganito maging karakter ko. Na kapag ako, sa buhay ko, kapag ako struggle, busy, dapat binibigyan ko pa rin ng panahon ng Panginoon. Kaya sabi ko doon sa letter A, with priority dapat. Kahit tayo abala, alam pa rin natin dapat kung ano ipa-priority natin sa buhay. Amen po ba? Amen. Kasi kung sa oras na to, wala pa tayong material na bagay, meron pa tayong pwedeng ibigay sa Panginoon yung oras natin. Meron pa tayong
sabi ko ako nalulungkot, sabi ko wala akong maibigay sa magulang ko, sa pamilya ko. Pero, sabi ko, pinagpipray ko na lang sa Panginoon na talagang pagpalain po tayo para ang bawat isa mga pamilya natin, matulungan natin. Pero sabi ko, hindi naman pwedeng ilugmok ko yung sarili ko na wala akong pera, wala akong ganito, wala akong trabaho. Sabi ko, nung mabasa ko to, meron naman pala akong time. So pwede naman pala akong bumawi. Paano po yun? Yung time, pwede natin ibigay sa pamilya natin. Amen po ba? Amen. Yung time, pwede natin ibigay sa cell group. Pwede po, kaya nga po pinag-usapan natin giving. Pwede na natin agad ibigay. Yung time, pwede natin ibigay during Sunday celebration. Na nakapokus tayo, nakikinig, nagsusulat tayo para tayo matuto. Isang giving na po yun. Ulitin ko po isang giving na po yun. Isang parte ng pagbibigay sa Panginoon. Kasi kapag dito pala ang pusa tayo, nagka-problema na po tayo, dun sa ibang part ng giving, problema na din po yun. Maapektuhan na din po yun. Hindi na po tayo makakapaglingkod. Kasi kung sa giving pa lang, kung sa maliit na bagay, hindi na tayo mapagkakatiwalaan, paano pa sa malaki? Isa pa nga lang yung nasa isang part pa lang tayo, nasa time pa lang tayo. Kung hindi na agad natin mamanage ang tama, hindi natin alam kung ano yung dapat natin i-priority. Diba? Kaya tayo po dapat talaga makita natin sa ating buhay. Gaano man tayo kaabala, katulad ng babaeng balon. Abala siya, nakunguha ng panggatong para nga gagamitin pang luto. Na-priority pa rin niya yung lumapit sa kanya, yung lingkod ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ba gusto natin i-priority ang Panginoon? Yes. Amen. Makikita po natin dito, hindi pala hadlang ang gawain sa Diyos. Hindi pala hadlang ang ating mga leaders, ang ating pastor, para gawin natin yung ating mga ginagawa sa buhay. Nakita niyo po ba? Hindi naman siya hadlang eh. Kasi kung hadlang yun, di sinabi sana nung babaeng balo, abalahin ako, busy-busy ako dito. Hindi naman kita kilala, hindi naman kita kano-ano, ikaw na lang. Doon may ilog, punta ka doon sa ilog, mga 3 metro at 3 kilometro. Makihingi ka na lang dyan sa ibang bahay. Pwede naman gano'n, di ba po? Pero hindi niya ginawa kasi nga, andun yung pagbibigay niya ng oras. Imagine, kahit ikaw mahirap, may pwede ka palang ibigay. Pwede mong ibigay yung time mo to listen sa iyong cell member kung may problema. Pwede tayong makinig. Pwede po natin ibigay yan. Diba? Kung may problema, asawa natin, magulang natin, pwede natin ibigay yung ating oras. Pwede natin sabihin, wala man akong pera, pero may time ako para ibigay sa kanila. Napakahalaga po talaga nito. Kasi ang dami pong tao talaga na pagdating sa oras, kunti na lang yung nagiging oras, iba nga, binibigyan pa ng taning ng doktor. Alam ko yung nagiging epekto nun doon sa mga nakakarinig, doon sa mga sinasabihan, talagang iba. Kabado na sila, hindi na nila alam yung gagawin. Natatakot na sila. Amen po ba? Amen. Kaya tayo, kailangan po natin pahalagahan po ito. We have time to serve and we have time then to work. Amen po ba? Amen. Hindi naman lahat hindi naman lahat 24/7 tayong kukunin yung oras ni Lord na yung 24/7 mo, kailangan na full time ka. Huwag kang aalis sa church, nakapag-kick ka ron, doon ka lang. Hindi naman ganoon, di ba? 24/7, aawit ka lang, wala kang gagawin. 24/7, magse-cell group ka lang. Meron po bang ganoon? Wala naman, di ba? Kahit basahin mo sa Bible, wala lang 24/7 na naglingkod sa Diyos lang. Yun lang ang ginawa. Kahit niya po si Apostol Pablo, nagtrabaho din siya. Amen po ba? Amen. Kaya kung sinasabi mo, Lord, wala akong pera ngayon. Ano nung ibibigay ko? Nahihiya na po umaten. Sabi ni Lord, yung time mo. Di umaten ka ng Sunday celebration. Bukas ba, Sunday ulit? Hindi naman, Monday na bukas ilaan mo yung oras mo kung may trabaho ka, huwag ka na tamading pumasok. Di ba? Kung wala kang trabaho, maghanap ka. Kaya sabi ko, sabi ko, ano naman kung December na ngayon, maghahanap pa rin ako ng trabaho. Si Lord na yung magbibigay sa akin. Amen. Amen po ba? Kasi may time ako. Sabi ko, ang dami kong time, ayoko masayang. Sasayangin ko sa copy Facebook, kayo YouTube, copy TikTok. Buti na lang, hindi ako kumikimot sa TikTok. Sana marami na akong followers, Kaya lang, sayang naman yung oras ko. Di ba? Nakukuha niyo po ba? Amen. Kaya wag po kayong mahiya, wag po tayong matakot, mag-alinlangan o umaten ng gawain sa Panginoon. Kahit sabihin pa yan ng gawain niya na about pagbibigay, tandaan po natin, yung once na umaten po kayo, once na tumapak kayo sa labas ng bahay papunta doon sa gawain, nagbigay na po agad kayo. Amen po ba? May natutunan po ba kayo? Amen. Nagbigay na kayo. Nung nakinig ka doon sa iyong cell member,
sa problema niya, meron na po kayo agad binigay. Nung nakinig ka kay pastor, may binigay ka na po. At lalong higit sa lahat, nung binasa mo ang Bible, nung nag-journal ka, may ibinigay ka naman sa Panginoon. Malaki na po ito sa Panginoon. Amen. Why? Ito po ay sa puso tinitingnan kasi ng Diyos. Kasi kung wala sa puso mo, hindi mo bibigay yung oras mo. Ang laging dating po sa atin, abala. Hindi mo pagkakaabalahan ng isang bagay kung hindi mo gusto, di ba? Pero kung laman po ng puso natin ito, may bibigay po natin. Kaya sabi po doon sa ikalwa, giving is serving, sabi doon, kailangan daw with trust. Sabi sa verse 14, sabi dito, wait lang po, nawala yung 14. Sabi sa 14, sound check. Sound check. Sound. Sound check. Sound check. Hindi po yung wire na lang, yung wire. Sound check, sound check. I don't know, okay. Sound check. Ayan. Parang yung mic natin, parang gusto rin mawala ng oras, ano? Ganun po ba? Sabi sa 14, sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Ayan. Sabi po doon, kailangan may trust po tayo talaga, may tiwala tayo. Ibigay na natin yung oras sa Panginoon, bakit hindi pa natin magawa magtiwala? Kasi si Lord may promise. Amen po ba? Amen. Napakadami pong promise ni Lord. Hindi ko na po sinerge. Gusto ko po kayo mag-search. I-google nyo, ilan ba yung promise ni Lord? From Genesis hanggang Revelation. Ilan po ba? 360 daw ba? Or basta 100 po yun or thousands. Check nyo na lang po sa Google para at least maganda. Yung oras po natin hindi nasasayang. Kasi lahat naman po tayo makahawak ng cellphone, di ba? Amen. Nag-i-internet tayo. Pag nag-Facebook po tayo, nag-internet na po tayo doon. So mag-browse po tayo sa sa website. Search natin, ilan ba yung promises ni Lord sa Bible? Doon po natin makikita gaano kadami. Kaya sabi doon, if you give your time, dapat with trust. Binigay mo yung oras mo sa Panginoon, dapat lubos-lubosin mo yung pagtitiwala. Kapag nawala kasi yung tiwala natin, doon talaga mararanasan natin yung takot. Kaya mas magiging mabigat yung problema, sabihin natin, umakalansing na yung bigasan, di ba? Yung pagbukas nung estante, aparador, o ano man lagay nyo na ulam, walang laman. Masaya ka na sa dilata, pero walang dilata. Asin lang yung natira, hindi lang pwedeng araw-araw asin, baka doon tayo magkasakit sa bato, ano? Asukal naman, diabetes naman ang abutin natin. Amen po ba? Kaya dapat po tayo maging wise tayo. Kasi binigyan tayo ni Lord ng wisdom, knowledge, understanding. Dapat gamitin po talaga natin ng tama. Amen. Pansinin niyo po yung mga mayayaman. Pansinin niyo po yung mga professional na tayo, yung mga sikat. Palagay niyo, makakalapit kayo sa kanya basta-basta. Kailangan niyo ng appointment. Kailangan niyo ng schedule. Diba? Kahit nga po mayor sa ating, kahit sa isang lugar sa mga probinsya, di ba pag probinsya parang hindi ganun kabisi ang lugar. Kahit nga po probinsya, minsan hindi ka talaga makaka-direct kay mayor, kailangan mo muna mag-schedule. May kailangan po kay mayor, kakausapin ko. Sabihin ng sekretary niya, kung sino mang nasa front desk, kailangan niyo po na schedule kasi si mayor po, ganito po, sa araw na ito, ngayong araw na ito, hindi po pwedeng maabala. Or hindi po pwede mo tumanggap ng bisita, ng kakausap kasi meron po siyang ginagawa. Amen po ba? Kaya tayo, dapat talaga yung oras natin, mamanage natin na tama sa Panginoon. Nasabihin natin, Lord, ako po nagtitiwala sa inyo, bibigay ko po yung oras ko. Diba? Hindi naman lahat kinukuha ni Lord yung oras, hindi naman lahat. May part lang sa oras natin na hinihingi ng Panginoon na ipaglingkod natin. So yung mga natitirang oras po natin, yun yung gagamitin natin para tayo pagpalain ni Lord. Amen po ba? Amen. Kasi paano tayo pagpapalain ni Lord kung wala naman tayong ginagawa? Palagay nyo, paano kayo bibigyan kung wala naman kayong ginagawa? Diba sa bahay, yung mga anak nyo, sisipagin ba kayo mag-abot na mag-abot dyan, magbigay na magbigay kung hindi mo nang mautusan? Wala namang kilos na ginagawa. Di ba po? Ako naging anak din ako, pero pagka ako ayaw sumunod, pag wala akong ginagawa, ayaw talaga akong bigyan kahit piso. Nung ako'y bata pa, piso lang, parang may 100 pesos na ako. Talaga napakasaya ko nung pag may piso ako. Pero sabihin nila bakit naman kita bibigyan ng piso? Wala ka namang ginagawa. Pangalat-kalat ka na dyan, pauli-uli ka.
Amen po ba? Amen. Nasasayang, ngayon ko na-realize, nasasayang lang pala yung oras ko. Pero kapag tayo, umatid tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa mga gawain, wala tayong nasasayang na oras. Why? Natututod po tayo. Lumalakas po yung ating pananampalataya, yung pananalig natin sa Diyos, at na-priority po natin. Kaya wag po tayong malulungkot na wala pa talaga akong maibigay kay Lord. Meron na. Ulitin ko po sa inyo, meron na po tayo naibigay yung oras niyo po. Ang oras po ay napakahalaga. Isa po sa napakahalaga, hindi niyo po mabibili sa ano yan, butika. May pelikula na may oras dito yung end time, na bumibili sila ng oras para mabuhay, pero sa totoong buhay wala pong ganon. Bibili tayo ng oras, di ba? Kaya napakahalaga po niyan, yung sa kasabihan na time is gold. Ang time po kasi hindi natin pwedeng i-rewind, i-reverse, hindi pwede. Yung nangyari na kahapon, hindi na pwede nating ma-rewind yun. Parang kahapon yata, hindi productive yung araw ko. Nasayang yata yung oras ko. Teka, may button dito, i-rewind ko, pipindutin ko para maayos ko yung yung mga pag-idle time ko. Di ba, petics lang ako kahapon hindi ko lang ganun. Kaya tayo, marami pa tayong oras, itong mga oras na ito, pwede natin gamitin talaga sa Panginoon. Naglingkod tayo, once a week lang tayo mag-cell group, once a week lang tayo sa Sunday celebration, once a week lang tayo mag-mentoring. Diba? Yung devotion, hindi naman naabot siguro ng isang oras. Kung mabot man, bihira yun, di ba po? Minutes lang ang devotion. Pwede natin gawin yan sa gabi or sa umaga. So yung maghapon natin, free time naman pala, di ba? O pwede natin gawin yung oras. Katulad ng babaeng balo, pwede tayo mamulot ng panggatong. Amen. Amen po ba? Namumulot po ba kayo ng panggatong? Amen. Yung babaeng balo, hindi naghintay ng patak ng ulan. Ang ginawa niya, kumilos siya, kumuha siya ng panggatong. Kaya yung oras natin, ipulot din natin ng panggatong. Ano ba yung panggatong? Ito yung gagamitin natin. Para makasurvive, para i-bless tayo ng Panginoon. Kasi yung panggatong, pagmumula ng apoy. Amen po ba? Amen. Yung oras natin, pagmumula ng blessings kay Lord. Amen. Kung wala nga tayong oras, paano magkakaroon ng pagmumula ng oras, di ba? Kasi yung oras natin parang buto yan. Kapag nagamit natin ng tama, naitanim natin ng tama, may tubo talaga yan. Magbubunga talaga, mapapakinabangan natin. Amen po ba? Amen. Meron po ba kayo natutunan? Amen. Amen. Isang part pa lang po ng pagbibigay yan. Sabi po dun sa ikalwa, giving is serving, if you give your talent. Yan. Alam ko po, lagi niyo po narinig itong talent na to. Sino po ba rito mga talentado? Yan. Sir April, yung magagaling kumanta, pwede po kayo sa worship. Magagaling po sa computer, pwede kayo sa sa media o kung saan pa man po. Alam niyo po, kahit po may talent tayo, kung hindi natin ibibigay sa Panginoon, sayang lang po. Hindi tayo nakapagbigay. Amen po ba? Noong una, binigyan natin yung oras natin. Ngayon naman, ang challenge natin, yung talent natin. Kasi sabi po sa verse 15, sabi dito sa verse 15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang magina sa loob ng maraming araw. Imagine, humingi si Elias ng tubig, humingi pa siya ng pagkain ng tinapay. Kaya sabi nga ni nung babaeng balo, sabi rito, mayroon pa kami kaunting harina at ilang patak ng langis. Sabi ito, saksi si Yahweh na yung Diyos na buhay na wala kaming tinapay. Nakita po ba natin? Yung babaeng balo, wala silang tinapay. Ang meron lang sila, harina at ilang patak daw ng mantika or langis. Napansin niyo po? Taggutom na nga, hihingian ka pa, ikaw pa yung paglulutuin, ikaw pa yung paggagawain, sa tunay na buhay, baka ang gawin natin, ikaw na magluto, bahala ka na dyan. Di ba po? May extra gulay ako, chap-chapin ko na yung gulay, ikaw na magluto, nangihinig ka, di sa'yo na yung ikaw na magluto. Lulutuin ko na yung para sa akin. Kasi talent po yun. Lahat po ba kayo marunong magawa ng tinapay? Hindi, di ba? Hindi rin ako marunong. Marunong ako kumain ng tinapay. Pero magawa ng tinapay, hindi. Amen po ba? Amen. Kasi makikita po natin doon yung talent ng babae, yung kakayahan niya. Ibinigay pa rin niya. Una, yung oras niya, ibinigay niya. Di ba, nagkaroon sila ng conversation. Doon pa lang po sa conversation. Ano na yun nagbibigay na tayo ng oras. Kasi kapag may conversation, may evangelism na nangyayari. Amen po ba? May cell group na nangyayari.
may sharing na nangyayari. Kaya sabi dun sa ikalwa, if you give your talent, sabi doon, nakapagbibigay ka na sa Panginoon. Kaya kung tayo, may talent tayo, hindi natin nagagamit. Kung kayo magaling kayo mag-promote sa social media, pwede natin i-promote ang ating Sunday Cell Celebration. Pwede niyo po akong tulungan kung palagay niyo kada post niyo ba nagawa 100 likes, nagawa 100 shares. Pwede niyo po akong bigyan ng tips, pwede niyo po akong turuan na Brother Aris dapat ganito ang pagpo-post niyan. Amen po ba? Kung magaling po kayo kumanta, pwede niyong tulungan ng ang ating worship na magamit natin yung ating talento. Kung tayo po, magaling po tayo sa gitara, sa instrument, sa mga sound system, pwede po natin tulungan si Brother Raymond. Brother Raymond, naawa na ako sa inyo kasi lagi kayong problematic sa mic natin. Tutulungan po kita, ito po yung diskarte dyan. May nakita ko niyang kulang lang sa pihit to. O kulang lang tayo sa bago. Amen po ba? Amen. Pero ang sabi ng Panginoon doon, dapat ibigay natin yung talent natin. Mahalaga po yan. Kasi, tingnan niyo po kahit gaano kaganda, kahalaga ng talento mo, kung ito na may parang isang bangkay na nasa sementeryo, may halaga pa ba? Wala na. Isipin niyo po ngayon, hindi na ako magbibigay ng pangalan, isipin niyo po yung pinakamatalinong tao, pinakamagaling na inventor na nakilala niyo, na napag-aralan niyo sa aklat, kung yung alam niya, ay pwede pa natin makuha. Alam ba, yung laman ng utak hindi yung mga na-invento niya na, yung laman ng utak niya yung talino. Pwede ba ko na sila sa cemetery na? Hindi na po. Halimbawa ako, may alam ako, hindi ko pa sinasabi sa inyo, namatay ako ngayon, nasa cemetery ako. Wala na pakinabang yun. Diba? Unless ma-extract nyo yung laman ng isip ko, saka lang siya mapapakinabangan. Kaya dapat hanggat may oras pa tayo, at talento tayo, gamitin na po natin sa paglilingkod. Nawawala na po ba yung hiya, yung takot, yung kaba? Kapal na yung mukha. Amen po ba? Kasi hindi po porket sila yung pagbibigay agad, ay pera na. Sabi natin, Lord, nung tayo nakakilala sa Panginoon, nung tayo nabago, sabi natin, Lord, gusto ko pong maglingkod. Pero nagulat tayo, giving is serving pala. Naku, patay. May giving palang mangyayari dito. Di ba? Nung sinabi natin, Lord, maglilingkod na po talaga tayo with matching iyak and tulusipon, sigaw-sigaw pa, di ba? Totoo po, di ba? Pag talagang tinags tayo ni Lord, Amen. pag nangusap sa atin ng Panginoon, nangyayari po talaga yun. Sabi ko, hindi ako kayang paiyak eh. Pero nung nangusap sa akin si Lord, kasi ako talaga pagdating sa luha, hindi ko alam, wala yata akong luha. Pero nung nangusap sa akin si Lord, talagang labas ang luha. May sipon din, lumabas. Amen po ba? Amen. Kaya napakahalaga po. Hindi na tayo matatakot na okay lang pala, pansamantala lang pala ngayon na wala ako. Kulang ako financial, struggle ako. Pero may time naman pala ako. Pwede ko itong magamit sa paglilingkod sa Panginoon. Mabuti si Lord kasi ang laki ng extra ang ibinigay niya sa akin. Kunti lang yung hiningi ni Lord na oras sa cell group, Sunday Cell Celebration, pag-devotion, yung mga basic, kaunti lang pala hinihingi ni Lord. Pero yung ibinigay niya, itinira niya sa akin, ang laki ng oras ko. Pwede kong, Lord, gagamitin ko po ito. Para dito po sa paggamit ko ng oras ko na to, dito niyo, pagpalain niyo po ako dito. Lord, itong oras ko ito, pwede ko po ba i-apply yung talent ko? Dito sa talent ko na to, dito niyo po ako i-bless. Amen po ba? Nakukuha niyo po ba? Amen. Kaya kung sa inyo, kung meron sa inyo magaling mag-English, pwede kayo mag-tutor. Talent yun, skills. Kung meron sa inyo magaling kumanta, pwede kayo mag-tutor, pwede kayo magturo. Amen po ba? Amen. Ano ba yung talento natin, dapat ginagamit natin? Kasi hindi naman lahat yan kukunin ng Panginoon, hindi naman lahat kailangan ng Lord. Diba? Kasi kung makikita natin, portion lang yung ibinigay ng babae. Hindi naman sinabi ni Elias na, sige, kailangan sumama ka lagi sa akin, kailangan ko ng tagagawa ng tinapay, kailangan ko ng panidero. Hindi naman, di ba? Kailangan ko ng chef. At nagugutom ako pag ako naglalakbay. Hindi naman po, di ba? Yung portion lang yung kinuha. May part lang yung kinuha. Sa kanyang oras, sa kanyang talento. Dapat po ganun din tayo. Na tayo, ibinigyan natin yung kung dati nasasayang yung talento natin, ngayon ibibigay natin sa Panginoon. Pag naibigay na po natin, hindi masama na gamitin natin para doon tayo pagpalain ni Lord. Amen po ba?
Pansin natin, may talento ako sa pagtatanim. Meron akong lupang bakante. Tatanim ako ng tataniman. Blessings yun. Amen po ba? Amen. Hindi blessings yun pag hindi mo ginamit yung talento mo sa lupa. Nakukuha niyo po ba? Amen. Ang daming 1.5 na 1.5. Basura sa bahay. May talento ako, binigyan ako ni Lord ng malawak na imahinasyon, creativeness, or kung ano man tawag doon. Sinabi ni Lord, putulin mo yung mga 1.5 sa gitna. Lagyan mo ng butas ng ilalim. Lagyan mo ng lupa. Lagyan mo ng buto. Ang tumubo, sige mas, bahala na po kayo kung ang tumubo. Di ba? Nakuha niyo po ba? Amen. Eh, yung talento binigay sa tao, ganun tayo katindi. Ang hayop, wala pong ganun. Wala akong nakita unggoy, kalabaw, aso, nagtatanim. Di ba? Wala akong nakita na nagigitara, nagdadrive, nagpipreach na aso, wala. Tayo ng tao talaga yung special kay Lord. Pero dapat, huwag naman natin ipagdamot kay Lord kasi siya nga yung nagbigay. Ang unang nagbigay po sa tao, walang iba kundi si Lord. Amen. Amen po ba? Binigyan po tayo niya kompleto ibinigay sa tao. Lahat po na kailangan sa ibigay kompleto po. Basa. Diba? Kaya dapat tayo, huwag nating ipagdadamot sa Panginoon. Huwag nating gawing dahilan yung talento natin para siya pang maging dahilan para hindi tayo makapaglingkod. Amen. Sabi natin, Lord, ito po kasing talento ko, ginagamit ko sa trabaho, ginagamit ko sa business, busy na po ako. Sabi nga doon sa una, balik po, kapag po sa number 2, nagka-problema tayo, balik po tayo doon sa una, time management, yung oras po natin, bigay po natin. Kapag solve na po tayo sa una, proceed na po tayo sa number 2. Talent natin. Lord, hindi pa po ako masyadong magiling sa ganitong bagay, sa speaking. Halimbawa, pagdating sa sa communication, sa service. Practice natin yung talent natin hanggang maging skills. Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo po ba? Amen. O, hindi, ang mga anak ng Diyos naman pala, blessed pala kasi mayroong naibibigay. Amen po ba? Amen. O, blessed po tayo kasi may naibibigay tayong talento, may naibibigay tayong oras. Kaya hindi natin pwedeng sabihin kay Lord na walang-wala tayo. Isa po sa ayaw ko talagang sabihin yun. Lord, walang-wala po ako. Amen. Sakit nun, walang-wala po ako. Di ba? Nakarinig na po ba kayong salita na gano'n? Lalapit sa atin, walang-wala ako. Opo. Madalas. Madalas. Pwede natin sabihin siguro minsan ang sarap sabihin, anong walang-wala kayo? Nakadabit ka nga, nakatsinelas ka nga. Meron ka. Tanggalin mo yan, walang-wala ka talaga. Diba? Kasi nung tayo, isilang tayo sa mundo, yun ang pwede natin sabihin, walang-wala tayo. Ubad. Ubad tayo eh. Pero lalapit ka sa akin, parang branded pa yung damit mo, sabihin mo sa akin, walang-wala ako. Meron ka. Diba? Pero ang pinakamahalaga doon, kasi baka sabihin sa atin, ito naman damit, hindi ko may bibenta 500, 1,000. Pero hindi ka walang-wala, meron ka pa rin. Gamitin mo yung oras mo, gamitin mo yung kakayahan mo, yung talento mo. Amen po ba? Kung hindi ginawa po ng babaeng balo yun, walang tinapay na lalabas. Amen po ba? Amen. Kung hindi po ginamit ng Tatay Benji natin ang kanyang talento, ang kanyang leadership, wala pong leaders na lalabas sa Sokol. Amen po ba? Amen. Kung wala pong pinalabas na talento ang ating pastor, wala siyang ginamit, kung sinayang niya yung binigay ni Lord, wala pong mga outreaches na lalabas. Nakuha niyo po ba? Amen. Amen. Kung ang mga magulang po natin, hindi nila ginamit yung kanilang talento at oras para pag-servan yung kanyang pamilya, wala pong lalabas na maayos na pamilya. Wala pong lalabas na mga magagandang asal na anak. Amen po ba? Amen. Kasi ang mga magulang, ang laging turo niyan talaga, puro sa kabutihan, pinapayuhan. Amen po ba? Amen. So nasa kabataan na lang po talaga ngayon yung pagsunod. Kasi hindi naman pwede natin isisilat sa magulang. Hindi naman sila 24/7 nakabantay. Amen po ba? Hindi naman sila magnet na kung saan dadalhin yung bata, nakasunod tayo. Kasi may sarili silang paa, may sarili silang pag-iisip. Ang bawat isa sa atin may kanya-kanya. So hindi naman pwede maghapon nakabantay ang magulang natin sa school. Kung saan ka nakaupo, doon din nakaupo yung magulang mo. Nung nakagraduate ka na, hindi rin pwede nakabantay siya sa trabaho. Kaya ang tanging naiiwan sa atin ng magulang, binibigay sa atin yung payo natin, yung payo sa atin. Amen. Kaya matuwa po kayo, mapalad po kayo, magsaya kayo kung ang mga magulang natin nasa Panginoon. Kasi tinuturuan niya tayong mapalapit sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya po tayo, kapag tayo talagang sabi natin, talented ako, sayang naman, kailangan ko nang gamitin.
Amen po ba? Gagamitin ko na ito sa Panginoon. Sabi ko sa letter A, if you give your talent, sabi rito, dapat for good, para sa kabutihan lagi. Naniniwala po ba kayo ang talent pwedeng gamitin sa sa mali? Yes. Pwedeng gamitin sa masama. Ang dami po niyan, di ba? Aba, talented. Talented manira ng buhay na may buhay. Di ko na kung talent ba yun o skills na. Talented to manghap, mang-scam. Skills na yon. So yung talent natin, pag in-improve natin ang improve through experience and practices and trainings, nasanay tayo doon, naging skills na po yun. Yun na po yung level up ng talent natin. Kapag sinabi kasi talent, according to Google, ito yung natural sa atin. Halimbawa, maganda yung boses natin, talent yun. Gumaling tayong kumanta, naging skills na po yun. Kasi nga, pinractice natin. Amen po ba? Sabi doon, gamitin natin for good. Kasi kung makikita po natin, yung babae, marunong siyang gumawa ng tinapay. No, di ba wala pa pong tinapay? Pero mula doon sa harina, hanggang mayroong langis, nagkaroon ng panggatong, ewan kung gumamit siya ng phosphoro lighter, basta nagkaapoy, bahala na po kayo ha. Baka nagkiskis ng bato, sumikilag, nilagay sa kawali. Tapos minasa muna sa tubig, tapos doon niluto sa mantika, naging tinapay. Ginamit niya sa kabutihan. Alam niyo po ba, pwede niya ipagdamot? Naniniwala po ba kayo? Amen. Pwede niya ipagdamot? Hindi ko ito gagamitin sa sabi ko, ay, konti, ito lang yung lumabas, maliit. Sa amin lang talaga to. Okay, sabi, pagod na po ako, namulot pa ako ng panggatong. Naglinis pa ako ng bahay, marami akong ginawa. Kayo na lang po siguro, tuturuan ko na lang, bibigyan ko na lang ng instruction. Pero ginamit niya sa kabutihan. Kaya po tayo dapat gamitin natin sa mabuti ang ating talento. Tsaka sabi sa letter B, sabi doon, to help others. Gamitin natin yung talento natin for good and to help others po. Hindi siya sakim. Ginamit niya para makatulong. Nakatulong po ba yung babaeng balo nung makagawa ng tinapay? Amen. Amen. Tayo po yung talento natin, pwede natin gamitin para makatulong tayo ng ibang tao. Para makatulong tayo ng kapatiran. Amen po ba? Kaya ako, noong una, ayaw kong tanggapin na talent o skills o talent man yung sabi ko, yung mga online na yan kasi mahilig po ako sa mga online, ang mga skills. Ngayon, tanggap ko na kasi sabi ko sa kapurihan ng Panginoon, dito ako nilalagay ng Diyos. Sabi ko, tanggap ko na talaga, may talent ako dito, may skills ako dito. Kaya sabi ko, kung sinong gusto matuto, pwede ko turuan. Sabot na aking mga kaya. Halimbawa, gusto niyo akong tanongin, Brother Hans, pwede ba talaga kumita online? Pwede po. PM niyo po ako. Libre po, ituturo ko sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng listahan. Pero instruction namin bibigay ko sa inyo. Parang halimbawa, Brother Hans, totoo bang may Baguio? Meron. Baguio City. Paano ba pumunta doon? Pwede ko turo sa inyo instruction. Diba? Kasi search ko, nakikita ko, meron naman pala talaga. Ako kahit po ako, kumita na ako online. Hindi man ganun kalaki, pero totoo talaga. Ayan, so PM niyo po ako. PM. Para maturo ko sa inyo. Why? Bakit ko po sinasabi yun? Gusto ko makatulong. Itinuring ko na siyang talento. Gusto ko itulong. Gusto niyo ba kumita internet na mas malaki pa sa kita ng doktor at piloto at seaman? Meron po. Totoo po yun, yes. Ginawa ko po siya dati nung nasa kabilang outreach pa tayo. So, maraming reason bakit hindi siya natuloy. At kita niyo naman po yung dila ko paano ako magsalita. Kasi kailangan ko makipag-usap sa foreigner. That time po, hindi pa ako confident. Yung Peter Piper Pick, Piper yung ganon, tongue twister. Sabi ko, bulol ako, ay makikipag-usap ako sa foreigner. Mahirap. Diba? Kasi amin tinatawag po tayo virtual assistant, freelancing, kung narinig nyo na po, yun po yun. Meron din po tayong tinatawag na trading and online business. Napakadami po. Amen po ba? Yes. To help others. Kung nakita mo, struggle na si leader mo, struggle na yan, sa pag-iipon or pag-gather ng cell group, tulungan po natin. Kung tayo, may talento tayo na very convincing yung ating yung ating salita, yung ating itsura na isang lapit lang natin, parang yung tig tayo na madali tayong mag-gather, tulungan natin si leader natin. Halimbawa, si leader, nahihirapan siyang papuntahin. Hindi, sige si leader, doon ka sa kaliwa, doon ako sa kanan. Hiwalay tayo ng bahay hanggang madala natin sa cell group. Amen po ba? Amen. Kung pansin natin, kawawa naman yung mga worship natin, sila lang, wala nagpapalitan, at kaya naman natin kumanta, pwede mo natin tulungan. To help others, sabi dyan, yung talent natin.
Kapag ganun po ginagawa natin, ibinibigay na po natin yun sa Panginoon. May nabibigay na po tayo. Amen po ba? Yung sarap kaya ibigay yung talento natin sa Panginoon. Kapag sa mundo natin ibinigay yung talento natin, babayaran tayo, susuklian tayo. Pero mamukat-mukat mo, wala na. Totoo po ba? Halimbawa, magaling ako magtono ng gitara o magayos. Pag binayaran ako, mauubos at mauubos yun. Maliban na ako, ibaon ko sa lupa. Mawawala pa rin yun kasi masisira yung pera. Diba? Pero, pansinin po natin, mauubos yun. Pero pag tayo po, ibinigay natin ito sa Panginoon, nagmumultiply. Paniwala po ba kayo? Kapag yung talento natin, ibinigay natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagtulong ng ating kapwa, lalago po ito, matututo pa po tayo, mas mag-i-improve pa po tayo. Why? Kasi alam niyo po ang maganda sa talento, may encounter po tayo, alam mo, may skills tayo, may talento, may encounter tayo na may problema. Halimbawa, nag-aayos ka ng electric pan, may na-encounter kang problema, opportunity po yun para ma-improve natin yung ating skills. Amen po ba yung talento natin? Ay, ngayon ko lang ito na-encounter, ano yung problema nito? Diba? Ako po dati malinaw pa po ba? Amen, malinaw. Yung katulad po sinasabi ko kanina, ako po ay dati nga nakapag-talyer ako, pero nag-focus lang ako sa vulcanizing and brake banding. Alam niyo po, kahit lagi ko siyang ginagawa, may mga time pa rin na may na-experience akong kakaiba. No? Ngayon ko lang ito na-encounter, ang hirap gawin. Napapagot ako, naiinis ako, parang gusto ko na itapon, ayaw ko nang gawin. Pero yun pala, maganda pala yung pangyayari na yung problema na yun kasi nakakapagpa-improve, nakakapagpa-upgrade at nakakapagpa-level up ng aking kakayahan. Amen po ba? Amen. Kaya sa church po, kung tayo, halimbawa, yung talento natin, parang, may malaking event, parang hindi ko pa ito na-try. Sabi, ikaw daw magsasalita sa stage, ikaw daw mag-exhort ng giving. Hindi ko, pastor, o brother Benji, o hindi ko pa po natatry yun, takot po ako. Maganda po pala yun, kasi kung may talento ka sa pag-exhort ng giving or pagsasalita sa unahan sa stage, paghawak ng mikropono, opportunity mo na yun, i-grab mo na. Para ma-improve ka lalo. Kasi nga, gusto mo makatulong. Amen po ba? Kasi kapag napagtagumpayan mo yun, baka tanongin ka, bro, ano ba sikreto sa'yo? Ano ba sikreto? Ang ganda ng mo doon yung ang galing mo. Yung nagawa mo ng maayos, nagampanan mo ng maayos. O pwede mo i-share sa kanila yung sikreto. Naglagay po ako ng piso sa may sapatos. Ginaganon-ganon pa ako para sa... Di ba may mga ganun daw na-try ko ako high school. Pag daw pupunta ka na stage, magsasalita ka, lagyan mo daw ng piso. Tapos yung hilalaki mo, kutin mo yung piso, ganon-ganonin mo. Para daw hindi ka matakot. Pero ang matindi rito, noong una, medyo effective, pero nakikinig ako. Nung tumagal, sabi ko, pag nakay Lord ka, nawawala na yung takot. Amen po ba? Nawawala na yung takot. Kaya yung talento natin, huwag tayo matakot, ay bigay natin. Kung may talento tayo, hayaan natin na mapakinabangan. Kasi pag hindi napakinabangan yan, sayang naman. Para yung buto na natuyo hanggang sa mamatay na bulok, sayang naman. Nawala na pakinabang. Amen po ba? Amen. Katulad po ng babaeng balo dito, napakinabangan po yung kanyang talento, yung kanyang kakayahan. Kaya hanggat may panahon pa tayo, ibigay na po natin as part of our serving to God, yung ating talento. Amen po ba? Kaya tayo po, ano man yung alam natin gawin, ituro po natin na ituro. At katulad po ng sinabi ko kanina, di ba may time tayo. Binigyan natin sa Panginoon, yung iba, binigyan natin sa pagtatrabaho. Ngayon po, yung time, yung treasure natin, o yung natin, yung talent natin, nabigay na natin sa Panginoon, pwede natin gamitin para naman tayo ay kumita. Para naman tayo ay pagpalain ni Lord. Amen po ba? Ganun kabuti si Lord, hindi lahat kukunin. May hihingi na siyang part para ipaglingkod natin sa Kanya na parte ng giving natin. Kasi nga, sabi nga, giving is serving and serving is giving. Hindi ka pwede mag-serve kay Lord na wala kang pagbibigay. Diba? At hindi mo masabing nagbibigay ka, hindi ka naglilingkod kasi once na nagbigay ka, naglilingkod ka na kay Lord talaga. Amen. Naniniwala po ba kayo? Amen. Amen. Kaya po tayo, yung mga talento natin, pwede natin gawin pwede natin i-monetize. Sabi nga sa online, pwede natin i-monetize yung talento natin. Kung kayo, pasado kayo sa civil service, board exam, pwede nyo ituro online. Ito yung mga review ko, reviewin ko kayo, tuturuan ko kayo. Diba? Magaling ako sa farming, tuturo ko sa inyo. Tinuro mo sa church, yung mga about electrical. Diba, tinuro mo yung talent mo. Paano mag-ayos ng mga wirings. Pwede natin gamitin. May ginagawang bahay dito, punta nga ako. Ako po ay marunong sa electrical, kaya ko pong gawin yan. Diba?
may mga sirang ano, pwede ko pong kumpinihin yan, ganito lang po yung singil ko. Di ba? At least kumita. Doon sa kakayahan natin yan, bless tayo ni Lord. Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo po ba? Amen. Amen. Kaya sabi po doon sa ikatlo, ito po yung pinaka-exciting part. Excited na po ba kayo? Amen. Amen. Sabi dyan, if you give your treasure. Sabi doon sa verse 13, sabi dito, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka para sa iyo. Ayan, yan po yung verse 13. Sabi dito, giving is serving if you give your treasure. Yan. Amen po ba? Yan po yung ano, isa sabi nga, pinakamahirap daw gawin pagka sinabing treasure na ang pinag-uusapan, yung wealth na ang pinag-uusapan. Pero katulad nga po sinabi ko sa inyo, kapag doon pa lang po sa number 1, nasettle na natin yung sarili natin, yung time. Kapag doon sa number 2, pati yung trace, yung talent natin, naayos na natin yan, na ibibigay na natin ang bukal sa ating puso, yung oras natin at talento. Pagdating po dyan sa treasure, kaya na po natin. Hindi na po natin itadahilan na, Lord, wala akong treasure ngayon. Kasi wala akong wala akong pinagkakakitaan. Kapag nasa number 3 na po tayo, Lord, kapos ako ngayon, walang-wala ako ngayon, sasabihin siya ni Lord, balik ka sa number 1, anong meron ka? Oras. Saan mo ginamit yung mga oras mo? O sige, compute natin. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 8, anong ginawa mo? Alas 8 hanggang alas 9. Alas 9 hanggang alas 2, anong ginawa mo? Alas 2 hanggang alas 5 ng hapon, anong ginawa mo? Hanggang sa matulog ka, kinabukasan ganun ulit. Sabi Lord, may time ka, gamitin mo. Pwede mong i-monetize yung time mo na habang naglilingkod ka sa akin. Pangalawa, may oras ka. Mayroon kang talent. Sabi ni Lord, pwede mong gamitin yan para may magamit ka sa pagkatawag mo. May magamit ka sa giving. Amen po ba? Amen. O, ngayon, nandun ka na ulit sa number 3. Balik ka na ngayon sa number 3. O Lord, naghanap po ako ng trabaho. That's time. Nakahanap po ako ng trabaho kasi may talent po ako, may skills po ako. That's talent. And number 3, sumahod na po ako, Lord. O, bibigay ko yung portion na para sa inyo. Napukal sa puso ko. Amen. Amen po ba? Alam niyo po, pag naunawaan nito ng mga Kristiyano, hindi na po sila matatakot pagdating sa pagbibigay. Pagdating sa number 3. Kasi alam niyo po, kahit kaya niyo magbigay ng treasure, kung hindi niyo kaya ibigay ang oras niyo at talento, darating ang time, yung number 3, hindi na po natin kayang ibigay. Darating ang time, mapapagod tayo, mahihirapan tayo kasi ang tukso sasabihin, darating ang time na sabihin, o gipit ka ngayon, kulang ka ngayon, magbibigay ka pa. Pero kapag doon pa lang po sa una, 1 and 2, naging solve na po tayo, alam na po natin paano natin ibibigay. Pagdating sa number 3, kaya na po natin. Amen po ba? Amen. Kasi sabi po doon sa 13, ating pong emphasize to, sabi rito, sabi doon, ngunit sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka para sa inyo. Kinuha po ba lahat ni Elias? Ang request ni Elias, maliit lang. Hindi niya sinabing 50-50 tayo. Kapag nagawa yung tinapay, 50-50 tayo. Wala naman po sinabi, basta sinabi, maliit lang. Amen po ba? Kung yung tinapay siguro, halimbawa lang, ako siguro yung tinapay na magkina ganito kalaki, baka yung tinapay ni Elias, sinlaki ng kabaw ng sanggol. Or ng grade 1 ng bata, di ba? Kasi maliit lang daw di ba po? Maliit lang. So tayo po sa ating buhay, usaping giving na treasure, yung kayamanan natin, financial, maliit na portion lang hinihingi. Ito naman hindi gagamitin para sa pansarili kung sino mang sabi nga sa church, kundi ito ay gagamitin para sa gawain. Amen po ba? Kasi kapag walang nagamit, walang boses. Paano walang boses? Walang mic, walang ilaw, walang atin. Amen po ba? Amen. Kaya napakahalaga po niya, yung if you give your treasure. Talaga. Ngayon, ang tanong, kung kayo po ba struggle pa dyan? Kung kahit hindi nyo na po sagutin, kung struggle pa po kayo dyan, balik kayo sa number 1. Ganun lang po lagi, paulit-ulit. Nagkamali ako, balik sa una. Nakalampas na ako sa una, balik sa number 2, talent. Nakatapos na ako sa number 2, number 3 na ako, pinaka-exciting part. Lord, magbibigay na po ako. Amen po ba? Amen. Kasi nalampasan nung nung babaeng baloy. Una yung oras. Sa totoo lang talaga, kapag ang tao gipit, hindi mo maabala yan, hindi mo makausap.
laging wala sa bahay, talagang halos umaga-gabi umahanap ng ano yan, pwede niyang gawin para lang kumita para sa kanyang pamilya. Amen po ba? Mga masisipag na na magulang, ganyan po yung ginagawa. Masisipag na anak, ganun po yung ginagawa. Pero makikita po natin, sa kabila po ng mga ginagawa natin, darating talaga yung time, may blessings talaga yun, may treasure. Hindi lahat i-record sa atin, Lord, na ibalik natin sa Kanya. Kaya sabi po dun sa una, if you give your treasure, ang purpose po niyan, to multiply. Amen. Nakita niyo po ba ito? Basahin natin sa 13. Sabi po dito, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka para sa inyo. Ang sabi kanina po ng babaeng balo, sabi doon, meron sila kaunting harina at kaunting langis. Pero napadami po. Bakit po napadami? Naging 2 tinapay. Isang malaki at isang maliit. Pero hindi po importante kung malaki o maliit man yung nagawang tinapay. Ang mahalaga may nagawang tinapay. At hindi lang po isa, 2 pa. Ibig sabihin, nag-multiply. May nakinabang. Amen po ba? Amen. Nagmumultiply. Kaya po yung ating treasure, kapag katulad po nung kay Elias, di ba maliit lang naman portion yung yung hiningi niya. Kapag ibinigay po natin yan sa Panginoon, magmumultiply po yan. Magmumultiply po yan. Ay, promise nga doon, hindi matutuyo. Hindi mawawala, hindi maubos yung harina sa kayong langis. Hanggang sa pumatak ang tag-ulan. Hanggang magkaroon ng ulan. At nangyari naman po, di ba? Base po dun sa binasa natin. Kaya po tayo, kung gusto po natin na talagang mag-multiply yung ating treasure sa buhay, wag po tayong matakot sa Panginoon na ibigay. Kasi ulitin ko po, maliit na portion lang. Ngayon, kapag sinabi ko po sa inyo, ibigay nyo lahat, mahirap po yun. Doon kayo matakot. Diba? Kasi ang sinabi dito, konti lang naman portion lang. Kaya, ibig sabihin pala, kapag nagbigay pala tayo sa Panginoon, yung portion na yun, hindi tayo mamamatay sa gutom. Hindi tayo magdurusa sa hirap. Amen po ba? Anong nangyari nga doon? Dapat talaga mamatay na yung mag-inay kasi parang huling kain na nila yun. Huling tinapay na lang nila yun. Kapag naubos na yun, mamatay na sila sa gutom. Pero anong nangyari? Mas dumami pa hindi naubos. Amen po ba? Amen. Why? Pinadami po ng Panginoon. Naghimala ang Panginoon. Kaya tayo, kung gusto mo maghimala ang Diyos sa iyong buhay, kailangan ibigay po natin para to ay mag-multiply. Kaya tayo po, kung tayo may treasure ngayon, ito po yung sekreto nakita ko. Lahat po ba may treasure? Amen. Amen. Hindi pwedeng wala, lahat tayo may treasure sa buhay. Kung tayo may treasure, ang gawin mo, bago mo kainin, bago mo ibigay, gawin mo munang tinapay. Pwede mo ba kainin yung harina? Yung mantika? Punta ka sa CR niya, pag ilubos mo yung mantika, kukuluan tiyan mo niyan. Nakita niyo po ba, ginawa niyang tinapay. Ano pong ibig sabihin? Yun po yung way of multiplication. Kung basta harina lang yan, walang multiplication doon. Kung basta mantika lang o langis. Ginawa niya pong tinapay. Kaya tayo, halimbawa, Lord, ito po yung treasure ko ngayon. Hawak-hawak ko po yung treasure ko. Sabi ni Lord, maliit na portion lang. Pero hindi mo ibibigay yung harina, ang bibigay mo tinapay. Nakuha niyo po ba? Ang request ni Elias, tinapay, hindi harina at mantika. So Lord, ito po, meron po akong oras, meron po akong talento, magaling po ako sa business. Ito pong hawak ko ito, gagamitin ko po sa business. Samahan niyo po ako, Lord. At kapag naging tinapay na po yung puhunan ko, bibigyan ko kayo ng part, Lord. Bibigay ko po yung part niyo. Nakuha niyo po ba? Amen. Yun po yung sinasabi doon. Kailangan po, matuto tayong ibigay yung part talaga doon. Magmumultiply po yan. Amen. Kasi kung sabi nga, kung buto pa lang yan, kinain mo na, wala ka nang maaanin. Yun po yung sinasabi doon na harina at mantika, parang buto yun. Kung hindi itinanim, wala pong maaanin. At walang makikinabang na marami. Amen po ba? Amen. Kaya kung gusto niyo pong makinabang ng marami, hindi lamang tayo, kung gusto natin maging channel of blessings, gawin po natin tinapay yung ating treasure. Nakukuha niyo po ba yun? Amen. Hindi po ba kayo naguguluhan? Amen. Di ba? Kaya yun po, talagang sa atin po, talagang maging tayo. Practical tayo, isipin natin sa paligid, ano ba yung pwede kong gawin?
May doon pa akong, everyday meron akong 2 hours na extra, nauubos sa Facebook. Anong pwede kong gawin doon sa 2 hours? Oras yun. Number 2, may talento ako sa ganitong bagay. Ano kaya ilaan ko doon sa 2 hours na yun para gamitin ko, ma-improve ko yung skills na yun. Number 3, meron akong natirang ganito. Ano kaya ito kaya i-start ko doon sa naisip kong gawin yan, business or trabaho na yun or side income. Makikita po natin, mag-multiply po yun. Naniniwala po ba kayo? Amen. Sabi po doon sa letter B, if you give your treasure, sabi rito, to support. Ang purpose mo is to support. Support yung pangangailangan. Kita po natin, di ba? Nasuportahan niya si Elias. Mula doon sa konting harina at mantika, nasupport yung needs ng mag-ina and yung needs ni Elias. Nakakain po sila. Hindi natuyo yung mantika. Yung source nung tinapay. Hindi po nawala. Hindi naubos. Kaya kapag tayo po, nilagay po natin sa isip, sa puso natin na Lord, yung blessings ko, ang purpose nito is to support other, to support your, yung gawain sa inyo, Panginoon. Talaga hindi hahayaan ni Lord na matuyo yung ating treasure. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi hahayaan ng Diyos yan kasi siya mismo ang magpapadaloy dito, magpaparami. Kapag sinabi natin kay Lord na, Lord, gusto ko po talaga, ganito po yung maging kabuhayan ko kasi gusto ko po makatulong sa inyo. Gusto ko po makasupport sa gawain. Yung mga activity po sa churches, yung po mga kailangan, gusto ko pong maging part ng giving. Pagpalain niyo po ako, Lord. Ibibigay yun ni Lord kapag ganun yung puso po natin. Amen po ba? Kasi ang ganda ng intention natin to support. Hindi siya sakim, yung babae, hindi sakim. Sa realidad po ng buhay, kapag ganyan gipit na gipit, uunahin po ang sarili. Naniniwala po ba kayo? Uunahin ang sarili niya kapag kagipit na gipit. Last ko na to, pamasahin ko na lang to, pangkain na lang ng anak ko to, unahin ko muna to. Hindi ko ibibigay. Di ba, may nanliling mo sa'yo sa labas, may nangihingi. Pahingi po pangkain. Ikaw, alam mo, yung last na laman ng bulsa mo, pangkain mo rin. Sa realidad ng buhay, talagang inuuna ang sarili. Amen po ba? Pero matindi po yun ang pinakita rito, paint nung balong, babaeng balong. Kahit sabi niya, last na to, pero bahala na, ibibigay ko kasi may pangako naman si Lord. Nag-multiply, nangyari nga po. Kaya kung sinasabi natin, last na to, ang sinasabi kasi doon, maliit lang na portion. Kaya katulad sinabi ko kanina sa inyo, pwede nyo itanim. Yung time nyo, yung treasure, yung talent nyo, yung treasure, pwede nyo itanim para dumami. Huwag nyo ibibigay yung harina saka yung langis. Mauubos talaga yan pagka yung. Pero kung tinapay na yan, hindi mauubos yan. Amen po ba? Amen. Gawin nyo pong tinapay. Gawa natin siya ng paraan, isipin natin naman. Si Lord naman magbibigay ng wisdom sa atin. Amen. Paano magiging tinapay yung meron tayo ngayon? Lord, yung oras ko, paano maging tinapay? Lord, yung oras ko, yung talento ko po, paano siya magiging tinapay? Yung wealth ko, yung treasure ko, paano ko po ba siya pwedeng gawing tinapay? Lord, naisip ko po ito, pwede po kaya to? Kausapin natin si Lord, pwede po kaya to? Samahan niyo po ako. Ito pa, sa tingin ko po Lord, pwede, itong meron ako ngayon, pwedeng maging tinapay dito sa gusto kong gawin ito. Pwede niyo po ba ako samahan? Para maging tinapay. Para ito yung mag-multiply at makasupport ng ministries. Para makasupport ng cell group. Para makasupport ng aking kapitbahay, ng aking pamilya. Amen po ba? Kasi sa totoo lang po, kahit ako nalulungkot, nasasaktan, pag may lumalapit sa akin, wala akong maibigay. Diba? Kukumustahin ako, tapos sa dulo, sabihin, baka doon pwede makahiram. Nakakalungkot. Sabi ko, gustuhin ko man, natulungan ka ngayon din. Yung sarili ko, hindi ko rin matulungan, wala din ako. Kaya sabi ko, Lord, nung malaman ko itong tatlo na to, meron pala. Sisimulan ko na kasi maraming, sabi ko, binalikan ko, sabi ko, aminin ko sarili ko, may nasayang talaga. Kasi una po, pinakamahirap kasi sa tao pagka yung solo tayo. Parang solo, wala nag-supervise. Walang doon sa ginagawa natin, walang gumagabay. Kasi may mga time kasi na parang makihinaan tayo, maglalaylo tayo. Hanggang sa bigla, mag-aapoy ulit tayo, tutuloy natin ginagawa natin. Pero ang mahalaga po doon, dapat tutuloy po natin. Kung parang doon sa process may mali ka, back doon sa number 1. Back to zero ka. From the beginning.
Nakukuha niyo po ba? Amen. Kaya sinasabi ko po sa inyo yung mga online, ang maganda po ngayon, marami na po mga mentor ngayon, mga coaches ngayon, pwede niyong pagtanungan. Pwede niyong hinga ng payo or bumili kayo ng mga courses para matuto po kayo. Hindi po katulad ng time na 2017 na nag-i-start ako. Talaga napakahirap, solo ko lahat. Gumawa ng website, sabi ko, ang malay ko dyan, hindi naman ako IT, hindi naman programmer. Pero nagawa ko po. Yung mga portfolio online, mga online account, mga online tools, mga software, napasok ko yan. Sabi ko, sa tulong ng Panginoon, kasi nga ang purpose ko talaga to support, nagawa ko. So may mga dahil na siguro hindi talaga yung kalooban ni Lord, may doon siya binigay sa akin ngayon na yun yung kailangan kong trabaho din para mag-multiply, makapag-support ng iba. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po doon sa ating conclusion, ayan, sabi sa 16, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidla tulad ng sinabi sa pamamagitan ni Elias. Yan. Ito po yung pinakagusto ng marami. Gusto niyo po ba mangyari ito? Amen. Sabi diyan, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidla tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Kaya pag sinabi po ng ating si leader na maglingkod ka sa Panginoon, sumunod ka, hindi ka niya papabayaan, hindi ka talo, maniwala po kayo. Mangyayari po yan, hindi po matutuyo, Amen. hindi po mauubos. Kaya kakukulit ni Tatay Benji, hindi ka talo anak. Pag sumunod ka lang kay Lord, nagpatuloy ka, pabuti ang buhay mo, hindi pasama. Hindi ka talo. Kaya sabi ko, ganun din sabi nating pastor. Kaya sabi ko, sila na nagpapatotoo, nauna sila sa akin, kumbaga yung mga pinagdaanan nila, talagang na-experience nila, hindi sabi-sabi lang. Kaya sabi ko, magpapatuloy na din ako sa Panginoon. Kasi andun yung mga promises ni Lord na hindi matutuyo. Kaya sa tulong ng Panginoon, imagine, sabi ko, kinukompute ko, halos next year March, magpo 4 years na akong walang trabaho, sabi ko, sa tulong ng Panginoon, talagang nakakasurvive. Amen. Na sabi ko, lalo na pala pagka yung talaga ni Lord na magkaroon na ako ng income. Sabi ko, Lord, ang hihilingin ko po sa inyo, Lord, ay yung hindi maapektuhan talaga yung ministry. Amen. Hindi maapektuhan ang cellgroup. Sabi ko, ayaw ko maginti na yung cellgroup na pabayaan ko. Na maging dahilan, ako na, mahirap. Ayaw ko na maglilingkod ako sa Panginoon, pero ang dahilan ako. Yung oras ko, yung skills ko, at yung aking wealth or yung aking treasure. Kailangan po, tandaan niyo po, yung tatlo na yun, hindi dapat maging problema sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag hindi siya naging problema, ibig sabihin, giver tayo. Why? Giving is serving. Napakatindi po ng ating paglilingkod pag hindi naging problema yung tatlo. Amen? Kaya kung sa oras na ito, kulang pa tayo, wala pa tayo, simulan mo sa number 1. Huwag ka magmadali na number 3 agad. Number 1 ka muna. Hindi naman agad-agad, di ba? Ano pagdating ni Elias? Kailangan ko ng tubig, dagdagan mo ng tinapay. May tinapay agad na labas. Wala naman, di ba? Nakuha muna siya ng kahoy. Pinaapoy niya muna yon. Nung time na yun, gano'ng kahirap magpapoy ng kahoy, magpalabas ng apoy, napakahirap. Yung minamanual na papaikot-ikuti mo, mahirap. Mamasahin mo pa. Eh siyempre, gutom ka. Yung magata ng nyog, pag ikigutom na, di ba ang hirap palabasin yung gata? Eh yung magmamasa ka pa ng tinapay, malagkit pa yon. Tapos lulutuin mo pa, mainit. Di ba? So, ang request sabihin sa inyo, na may sinahin ng Panginoon, huwag po tayo magmadali. Huwag po natin pwersahin yung ating sarili. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alinlangan. Kung talagang wala, magsimula po tayo sa number 1. Kapag nalampasan po natin yun, may number 2 po, i-proceed natin. Huwag tayong i-stop. Kapag tapos na po yung number 2, may number 3 po tayo. Tuloy-tuloy na po. Why? Ang pinakamaganda po mangyari, yung support na lang tayo ng support. Sabi ito sa number 3, to support. To support, to support, to support. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po natin tumayo.